Good morning. Hey! This is now Arya's hair for today. Hey! Nasa bahay na po tayo. Ang ganda po ng weather. Ay, pagtingin ko sa ating weather forecast. Alam nyo, tag 10 degrees na, 11, meron ng 18. So this week po is sunny. Merong mga cloudy, gloomy. Pero most of the time is sunny siya. Kaya tingnan nyo po, oh. Ayan, sun is shining. And nagluto po ko agad. Nagluto ko ngayon ng spinach sauté. Yan, para sa ating salad. Kasi meron na po tayong isda. May naprito na po tayong isda. Ang side dish na lang po ang kulang. So, ang ginawa ko dito ay nilagyan ko lang siya ng ahos. Ahos and then ginger na rin. Kaya parang ang pawala sa mga ubo-ubo. Maganda kasi yung ginger sa ating katawan. And maka-boost ng ating immune system. Wala ng ating mga ubo-ubo. Sipon, gano'n. So, ayan, alam nyo, napakalaki po nito. Isang pack. Ngayon ay lumiit na siya. Ganyan po talaga yung mga spinach. Hindi po to siya lutuin ng matagal kasi madali lang. And low heat lang yung ginawa ko. Ito lang. Dagdagan natin ng kunting ilaw. Ang nilagay ko lang dito is salt, pepper, and paprika. Ito lang. Pero mas gusto ko ng medyo maanghang-anghang. Ayan. Lagyan natin kunti pa ng asin. Kaya kunti lang nilagay ko kanina. And then more of paprika. Para malasang-malasa siya. So, yan lang po. Napakadali lang po lutuin ng spinach. Kuluan mo lang siya. Pag kulo niya, luto na yan. And masarap din po ito lagyan ng lagyan po din itong lemon. I-off na natin kaya luto na siya. Kapag nag-boil na, meaning luto na po yan siya. Mag-prepare na ako ng aking food. Filipino food tayo ngayon. Alas 9 pa, pero gusto kong kumain. Ayan yung isda natin. We have lax fillet. At ilagay na natin yung ating side dish, ang ating spinach sauté. Social, no? Pero salad, kangkong, oy. Tinangkong. Pero wala naman kasing kangkong dito sa Asian store. Meron. Next time, magkangkong pala tayo. Kailangan natin sa side. Masarap din yung sabaw-sabaw nito. Ayan, o. Hindi ko na masyadong nilagyan ng oil. Pero maganda rin po ito. Yung yan nyo, maganda rin itong sauté. Ay, maganda rin itong spinach sauté. Tanggalan ng tubig. Tapos, gawin siyang salad. No? Lagyan lang ng olive oil. And then, salt, pepper, garlic. Lang yung mas gusto ko kasi ng may sabaw-sabaw. Kaya, lala. Sarap ito. Guys, luto na siya. Ilagay natin sa side. Kaya mainit yung side dito. Para hindi po siya malata. So, yan. Prepared na po yung aking breakfast. We have lax with spinach sauté and rice. Ayan. Kain tayo. Bubuhay na tayo ng ating roller. Alam nyo, ginagawa ng mini refrigerator yung labas. Kaya yung ating mga gatas ay nasa labas po. Ayan, nakuha lang ako ng gatas sa labas. Sa sinabi ko na kanina, ginawa ko na may refrigerator. So, it's time to breakfast. Pero alam nyo, nakita ko yung aking plate. Meron po siyang konting sira or basag. No? And ayaw ko kumain sa may basag na plate. Naniniwala po kasi ako na
magkakamalas or unlucky. Or, siguro may sense din na bakit sinabi ng ating mga ano-ano na unlucky siya kasi kapag kakain ka tapos may basag, maaari na makakain ka ng basag-basag. I mean, alam niyo yun, yung glass, and it's dangerous sa'yo, di ba? Maaari kang pwede kang ma-shook. Ayan, na-change natin yung ating plate. And ito na yung sinabi ko na sa inyo na masarap siya lagyan ng lemon. Fresh lemon. Ready na rin po yung ating kape. Meron po tayong macchiato dito. And lalagyan mo rin siya ng matcha. Lagayan natin yung ininom natin sa Starbucks kahapon. This is from Terrifico sa Just Flavors or About Flavors. Thanks to Ma'am Rhea sa pagbigay nito. Ayan. Sa gusto mag-order, research nyo lang po itong Terrifico matcha. Meron po silang ubi syrup. Woo! Lala! So, hindi pa po ako nakabili ng fresh matcha. Kaya, matcha syrup na lang po yung ating gagamitin. Pero masarap po siya. Ito po yung pang last, no? Kapag ready na yung drinks mo, tapos lagyan mo siya sa taas. Nitong matcha syrup, wow! Manamis-namis po siya. Kaya hindi mo na kailangan pang lagyan ng sugar. Yung spinach. Sobrang sarap po. Yung fish. Hi! Nasa bahay na tayo. Hindi ako naka-vlog kanina doon. Pagkatapos ating mag-manicure. Pero ito po yung kalabasan. Ang ganda. Nag-shine-shine siya. Binabitan na naman nila ng magnet. Magmadali ulit tayo ngayon kay maghindo kay Aria. Grabe yung mamadali ko kanina. Alam nyo kasi sabay namin na natin kinain. Kailan mag-vangla sa binayot na language magbangla. Bigay ko muna yung ating camera dito. Ang hirap gumamit ang ating mga kuko. Ang problema kapag mag-arte-arte kasi.
playground. The other playground there. Please, Mama. I haven't been to the playground. Ito na yung anak ko, oh. I'm making a video. Playground? Yeah. No problem. Yeah, I'm gonna tell you. Oh, Arya is eingeladen. Mama, can you buy force with bread? Okay, then we go to Edeka. And the Nutella thingy with this Drumsticks. Okay, we go to Edeka. We not go to playground. We go to Edeka I first. want playground. Eat first. Okay. Okay. Mama, first let's go. Mama. Hmm? And wait, Mama. Don't go. I wanna eat first, okay? And then me and Dean can me and Dean buy something like for slime, so we don't need to buy slime, Okay. okay? Yeah, they are at home. Yeah, Dean knows how to make slime. He is at home. Yay! Should we go to Edeka and then buy your food and then we go home? Yeah, we go home and then make. So guys, I got my daughter Arya, and you know she, yeah, and she wanna make a slime later. So we go to Edeka, and she's also hungry. Then we buy food for her. She has a lot Buy bread with bread bread with boars, with with boars, how do you call that? boars, Force, yeah, please. of course. So we're gonna buy food for her, and she has a lot of food to eat, and she has a lot of favors. But no problem, because she's hungry and she wanna make a slime. That means that But first let's she's buy being some and then she's being artistic. I'm gonna Yeah. go with the ingredients. Okay. Then we can do that. Okay. 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 Hey. Okay. Okay. So, see you later, guys. See you in Edeka. Yes, the camera is on. Butchis and board. Can you please don't buy so much things? Er wünscht gesagt, das ist Mama.
Hi, babe. Wait, there's a lot of people. I will come back. So, ayan, luto ng pagkain ni Arya. Biyahe tayo sa bahay. So, welcome sa aming mini stores dito. Kompleto pero maliliit lang. DHL Pack Station. So guys, ayan, pauwi na tayo at ito yung kaganapan ni Arya. Every afternoon kay nagutom ang bata. Although kumakain sila doon, kumain sila ng lunch sa kindergarten, pero sabi niya, ganyan po siya. It's green. So, are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Truck, ano yun? May truck. Woohoo! 23, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38. Oh, 38 kilometer per hour. Yay! You like it, baby? You like it? Adventure, right? And hindi mo kami mahirapan mag-bike pataas dahil we have e-bike kaya easy na. Great thing about e-bike. Sama na tayo. Kami yung mga sasakyan niya. Ang maliit. Hey, we're here. So, thanks God. Thank God every day. Come, babe. Oh. Oh. Bring everything. Jacket.
is invited and she's going to, I don't know if you want, she's invited to a birthday party of her friend. Here. Beautiful. Ah, she's getting 6. She will be 6 years old. She's also a Shulkin. Yeah. Ella is a Shulkin. So, can you hold everything? I don't know. Oh, Okay. See you. Full of blessings. Thank you, Lord. Ang ganda po talaga ng weather. Uy, tingnan niyo po. Uy! Pipi! Kawawa na. Ang dami-dami namang dala ng aming anakin. Uy! Oh, Diyos ko, Lord. Ay, nagkapuliki tawon siya. Okay, we open now. Uy, nagkapuliki ang bata. Hi, welcome home again. Welcome, welcome. Gusto ko lang po sanang ipaalam sa inyo kung bakit bigla kaming nawala. Alam nyo, bigla po kasi akong tinamaan ng sakit. Oo, napakaganda po ng panahon ngayon dahil spring na. At finally, tapos na ang winter. Pero sa hindi ko inaasahan, bigla po akong nagkaroon ng matinding ubo. Yung tipong sobrang tigas at may kasamang pananakit ng dibdib. Nalaman ko na allergy pala ito sa pollen. Kasi dito sa spring, umiinit ang panahon pero mahangin. At sabay-sabay lumalabas yung mga pollen sa paligid. Sa Pilipinas, hindi naman ako ganito. Wala naman akong allergy dati. Pero dito, bigla na lang siyang lumabas. Nagpahilot na po ako. Umaasa akong gagaan kahit papano pero hindi pa rin tumalab. Kaya napaisip ako, ano pa bang pwede kong gawin? Nag-research kung paano gagamutin ang ganitong klaseng ubo. At ayun, sa mga nabasa ko, malaking tulong daw ang pag-inom ng tsaa, lalo na yung may ginger at honey. Pero yung honey talaga kasi yung honey nakakatulong talaga para lumambot ang ubo. Gumamit din po ako ng humidifier lalo na sa kwarto kung saan ako natutulog para hindi siya sobrang dry ang hangin. Pero bago ko ginawa, sinigurado ko munang malinis ang buong kwarto. Deep cleaning talaga kasi isa rin sa pinakamalakas kong trigger ay ang alikabok. At napansin ko, namana rin ito ng anak ko na si Steven. Kapag may alikabok, talagang grabe ang ubo namin. Kaya humihingi po ako talaga ng pasensya sa inyo kasi halos 10 to 12 days din tayong hindi nakapag-post. Pasensya na po talaga. Grabe po kasi yung tama ng ubo sa akin. Hindi siya basta-basta. Talagang kinakailangan kong magpahinga. At alam nyo ba, inabot din ng halos 2 linggo bago tuluyang nawala ang ubo. 12 days din, Diyos ko. Hindi ko talaga ni-expect na ganito katagal. Pero ngayon, unti-unti na akong nakakabawi at mas okay na ang pakiramdam ko. Kaya ito, babalik na ulit tayo sa ating mga videos. At kung napapansin nyo na nakamask po ako, ginawa ko po ito para maiwasan kong makalanghap ng alikabok at pollen. Yung pollen po kasi dito, grabe, makikita mo talaga siya. Kulay green. Lumilipad po sa hangin kahit wala kang allergy. Alam mo, magkakaroon ka talaga ng allergy. Parang magkakaroon ka talaga. Kaya ang pinaka-importante talagang gawin ay mag-deep clean ng bahay. Uminom ng mainit na tsaa. At kung kinakailangan, uminom ng gamot. Pero sa totoo lang, iniiwasan ko po ang maggamot hanggang maaari. Kasi umiinom na rin po ako ng gamot para sa aking migraine. Sinubukan ko ring uminom ng gamot para sa ubo tulad ng Robitussin. Pero hindi rin siya gaanong tumalab. Doon ko talaga na-realize ang dahilan ng ubo ko ay allergy sa alikabok at sa pollen. At pati na rin sa paligid ng kwarto namin na kailangan talagang i-maintain. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman siya nakakahawa. Hindi kasi siya contagious. Kaya nagpapasalamat ako na hindi nahawa ang mga anak ko. Si Arya at saka si Tia, lalo na silang dalawa.
Ako lang talaga ang tinamaan ng ganitong klaseng ubo na sobrang tigas. Buti na lang si Arya, salamat sa Diyos, sobrang liksi at sigla pa rin. Paminsan-minsan lang siya ubo, lalo na kapag malamig, pero wala siyang allergy sa pollen. Kasi kung nagkataon, ako, baka sabay-sabay kaming lahat. Kaya talagang thankful ako doon. At ngayon, starting today, babalik na ulit tayo sa ating pagva-vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nag-message, nag-alala at naghintay. Sobrang na-miss namin kayo at na-miss ko na rin kayong kausap. Marami pa po akong ibabahaging magagandang balita sa mga susunod na araw. At ngayon po, dahil Holy Week, nais ko pong batiin kayong lahat ng isang mapayapa at makabuluhang Holy Week. Ito po yung panahon na nagpapaalala sa atin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nandyan pa rin ang kanyang gabay, pagmamahal at paghilom. Sa katahimikan ng linggong ito, naway maramdaman natin ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoon at magsimula muli ng may pag-asa. Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my